Hi, Rosie. Anong course mo? Medtech! Oh, Sa medtech, FEU! Ilang taon ka na ba? 18 years old! May boyfriend ka ba, Rosie? Wala! Ikaw ba naman magkaroon ng 5 lalaking kapatid na nakabakod? Idagdag niyo pa yung tatay ko! Napakahigpit! So, nag-iisa ka? Alright, Yes. sige. Okay, may tanong ba kayo, mga darling? Believe May lang ako sa boyfriend kanya ka. talaga. Pag gusto mo na ba magka-boyfriend talaga? Hindi ko pa rin naiisip eh. Very Tama good! yan, tama yan. Tama ba yan, Jenny? Yes, tama yan. Dapat studies muna. Nagme-medtech pa siya, Will. True. Very good, tapos ka na eh, kaya pwede na eh, no? Pwede na. Di ba? Hindi ka. Ikaw naman. Ako, may, pareho tayo eh. Pareho tayo eh. Meron pa tayo Ano ba ang gusto mo sa isang kailangang lalaki, ma-achieve. Andrea? Ako, ang gusto ko lang naman. Music, please. Gusto ko lang naman yung loyal, Walang ganun. yung papatawanin ako, Ba, kudyante talaga. yung palagi ako naiisip. Darating yan sa buhay niyo. Huwag niyo minamali. Rosie, ha? Halika. Sino kasama ni Rosie? Maganda itong mga kwento na to. Sino kasama mo? Pinapakilala ko sa buong mundo ang pinakamamahal at pinakamakisig na aking tatay na si Tatay Rolly! Yun! Tatay! Tatay Rolly, magandang hapon. Magandang hapon. Parang Rolly. Parang... Kayo po yun, hindi po ako si Rory. Kayo po yun, ako po si Willie. Parang Willie. Kamusta? Mabuti Sorry po. Okay lang, no problem. Alam ko, masaya kayo. Tay, ano gusto niyo sabihin sa napakaganda niyo anak at nag-iisang babae? Anak, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang aking una kay Ika. Paiyak na anak niyo, paiyak na. Uni ka, Ika? Ano po ba? Uni ka, Ika? Ano po bang salita yung uni ka, Ika? Una ka, Ika. Una na, Ika pa. Biro lang tayo. Alam ko masaya kayo. Pakiulit lang po natin. Repeat. Paiyak na anak nyo eh. Iiyak na, natanggal yung Ika. Wala pong Ika. Pakiulit tayo. Anak? Anak, mahal na mahal kita. At pasensya ka na sa mga nagawa kong kung mayroon mga ako pagkukulang sa iyo. Dahil, alam mo naman, galing ako sa Saudi Arabia. OFW ako. Nagkaroon ako ng sakit lamang na naoperahan ako, na bypass ako. Kaya napilitan ako umuwi dito sa Pilipinas. Hindi ko na mapatuloy ang magandang mong gustong mangyari sa iyo bilang isang... Pero pipilitin ko, habang ako nandito sa likod mo, hindi kita papabayaan. Mahal na mahal kita, anak. Pa, thank you. Di mo naman kailangan gawin yun eh. Kaya nga ako nag-aaral. Kasi ako yung tutulong sa inyo. Pagka-graduate ko, magtatrabaho ako agad, magsisikap. Para masuklian ko lahat ng gastos niyo sa akin. Kasi alam kong nahihirapan kayo. 6 yung anak niyo. Tapos, nakahabol pa kayo ng babae. So, dapat... Ano sabihin? Ano sabihin? Una ka nga. Tuloy mo, dapat tuloy mo. ako yung magpasalamat sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, wala ako dito. I love you so much. Wow. Oh, di ba? Sarap ng feeling, di ba? Di ba? Iba rin talaga eh. Ang ganyang klaseng pagmamahal eh. Sobrang swerte mo sa daddy mo. Kasi po, nung bata po kasi ako, grade 2, naalala ko po, naawa sa akin yung papa ko. Nagtitinda po kasi ako ng paper dolls, ng mga snacks para po may pambaon ako. Naalala ko, nakita niya yung sapatos ko, yung rubber shoes ko na nag-iisa lang. Nakanganga na. Tapos, siguro doon niya naisip na bakit yung mga kapatid kong lalaki, nabigay niya yung
mga pangangailangan nila noon. Tapos ako hindi niya mabigay. Tapos nag-iisang babae. Kaya nagsumikap siyang pumunta ng abroad. Kahit wala na, kahit ang tagal naming hindi nagkasama. Kaya Matagal ba kayo nagkahiwalay yung papa mo? matagal din Ilang po. taon? Mga 9 years po. Tapos umuwi na lang po siya dito. Umuwi So na lang nakita siya niya sa yung Pilipinas. sapatos mo nakanganga? Ha? Ganon awang? Gutom lang yun. Gutom lang. Hindi lang. Ano ba ang naging trabaho niyo? Ako po isang civil engineer po kasi ako. Wow. Ang trabaho ko doon bilang civil engineer, superintendent, civil superintendent po ako. Kaya nga po, kahit na mahirap, init, pinagtsatsagaan ko yan. Kahit na may mga sulat ako naririnig na ito, si ganito, ganyan, nagloloko. Pero hindi ko rin pinapansin yan. Ang akin motto ay tapusin ko kahit na ano pang mangyari para wala silang masabi sa akin. Yun. Napakadakilang ama. Anong sabi mo? Yun eh? Will, kasi kaya kami nagugulat dahil sobrang lapit sa kwento ng Victor magtanggol yung kwento nila. Ang hirap kasi ng isang OFW. Nakalayo ka sa pamilya mo. Nag-aalaga ka ng ibang, lalo yung mga DH natin. Kaya ganda ng ganitong buhay na napapanood tayo at nakikita ang salamin na tunay na buhay natin mga kababayan. Tatay, good luck sa'yo. Mag-ingat po kayo, ha? At ito, 10,000! yeah! Galing, ha? Thank you, Janine.